praise God, in the book of 2 Kings. 2 Kings. Praise God. 2 Kings chapter 5 and verse 10 to 13. Hanggang 17 po ito mga kapatid, basahin natin. Napakaganda po itong istorya. And I want everyone mga kapatid na mag-focus. Napakaganda itong ating tatalakayin sa umagang ito. Praise God. So 2 Kings chapter 5 and verses 10 hanggang 13. Ang sabi niya rito, sa mga walang Bibles mga kapatid, praise God, hopefully mga kapatid na kami po ay makapagbigay ng mga Bibles. Kasi masarap po yung may sarili ng Biblia. Kasi pag tinakaw na yung cellphone mo, that's, wala na. Pero iba yung mayroon kang physical Bible na talaga nahawakan mo, nababasa mo. Amen? So, okay. Let's start. Sabi niya rito, at si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay yumaon at maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Verse 11, ngunit si Naaman ay nag-init at umalis at nagsabi, narito, aking inakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagagalawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan at mapapawi ang ketong. Verse 12, hindi ba ang Abana at ang parpar ng mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makapaliligo sa mga yaon, maging malinis? Sa gayoy pumihit siya at umalis sa pag-init. Verse 13, at ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at nagsabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano na kaya sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis? Verse 14, na magkagayoy lumusong siya at sumubong makapito sa Jordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos. At ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya'y naging malinis. Verse 15, at siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Verse 16, ngunit kanyang sinabi, buhay ang Panginoon, nakatayo ako sa harap niya, wala akong tatanggapin. At pinipilit niya sa kanyang kunin, ngunit siya'y tumanggi. Verse 17, praise God. At sinabi ni Naaman, kung hindi, sinasamo ko pa sa iyo na bigyan ko ang iyong lingkod ng lupang mapapasan ng 2 mula sapagkat ang iyong lingkod buhat ngayon ay hindi na maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos kundi sa Panginoon. Praise God. Sa ating mga bisita, alam ko po ang iba sa inyo, hindi po alam ang istorya na ito, lalo kung di ka nagbabasa ng Bible. Yung mga hindi nagbabasa. Okay, test. Sino ang nakakakilala kay Naaman? Taas ang kamay. Naaman. Walang nakakakilala kay Naaman. Ibig sabihin, walang nagbabasa. Hello? Okay. Ito po mga kapatid ay nasa libro ng 2 Kings. At ang 2 Kings mga kapatid, ito po yung ito po yung mga binabasa namin ng mga panahon na ako po'y bata pa sa Panginoon. Dahil napakaganda po ng istorya niyan. From Genesis hanggang sa mga kwento-kwento mga kapatid ng Old Testament, napakarami pong maganda dyan. Mas maganda pa sa K-drama. Hello? Mas maganda pa kaysa K-drama. Bakit? Sa K-drama, paiyakin ka, patatawanin ka, pero nonsense yun. Pero yung sa Panginoon, binasa mo, ito may love story. Kompleto to. May love story dito. Love story ni Queen Esther, love story ni Ruth, love story ni Rebecca,
love story ni, ano ba yung sabi niya, si Rachel. Napakaganda ng mga love story dito. Huwag kayong maunanood ng k-drama, manood ng love story. Basahin nyo to, marami kayong mapupulot. Hello? So, ito po mga kapatid, ang 2 Kings is all about mga kings naman ito during the Old Testament, yung mga unang panahon. At si Elisha mga kapatid ay isa sa mga propeta during that time sa Old Testament. Si Elisha ay tinatawag na binasa natin tao ng Diyos. Pag sinabing tao ng Diyos mga kapatid o propeta, ang in the word prophecy mga kapatid, iba yung manghuhula, yung mga nagpapahuli, mga palm reading. Iba yun Ito po, si Elisha mga kapatid, siya po ay talagang, yung kanyang prophecy ay direct galing mula sa Panginoon. Okay? So ngayon mga kapatid, dito sa binabasa natin, praise God, na patungkol sa istorya ni Naaman. Si Naaman mga kapatid, ay isa sa tinatawag mga kapatid na commander of Syria. Okay? So ito pong tao na ito mga kapatid ay parang kumbaga sa panahon natin sila King Lacson, Bato de la Rosa. Mga commander-in-chief yan. Ibig sabihin, mga matatapang, magigiting na tao. Anyway, before na ako po ay mag-proceed sa ating mga ituturo, tayo po muna manalangin. Dahil ang nais ko, kung ano yung mensahe ng Diyos mga kapatid, ay makarating, makaabot sa inyo. Praise God. Hallelujah. Let's pray mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, napakabuti mo sa aming mga buhay. Nasa kalagitnaan ka na namin kahit di na pa, Panginoon. At sa mga oras na ito, kami po itarako, Panginoon, at nais namin ang tinig mo, nais namin ang mensahe mo. Ano man ito, Panginoon, inihiling po namin, Panginoon, ang paglalamis mo minsan pa sa inyong lingkod, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Not by might nor by power, but by your Spirit, O God. Hallelujah. Makipag-lead, makipag-usap ka sa aming pong sa mga bisita, maging sa aming, sa aming Panginoon. Lord Jesus, hallelujah, minsan pa patatangin mo, palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyo, God. Salamat po, hallelujah, sa iyo po namin tinatagutirin ang service nito sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos. Amen. Praise God, and you may be seated mga kapatid. Praise God. The title of our subject sa araw na ito mga kapatid ay may pinamagatang The Incredible Power. The Incredible Power of Obedience and Pleasing God. May power mga kapatid kapag ikaw ay sumusunod. Okay. Kapag ang Diyos mayroon pong sinabi sa atin, isang bagay minsan parang may dinidikta ang Diyos sa puso mo at yun ay sinunod mo, may pagpapala sa likod nun. Ano yung magandang example nito mga kapatid? Kapag mayroon kang kaaway. Ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Marami dyan mga kapatid. Before mo ialay ang isang bagay sa akin, sabi ng Panginoon, isipin mo muna kung sino'y nakaaway mo at makipagbati ka muna. Matindi yan mga kapatid. Parang sasabihin natin, magrarason tayo sa Diyos, Lord. Bakit? Ako bang may kasalanan dyan? Siya nga itong nauni. Dapat siya yung mag-sorry sa akin. May mga bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon, minsan ini-ignore natin. Binabaliwala natin yung boses ng Panginoon. Pero hindi pala natin alam, pag sumunod pala tayo doon, may sa likod nun, may pagpapala. And remember, one of the ingredients of the anointing is humbleness. Hello? Isa po yan sa mga ingredients. Pag ba-pride ka, ano kung bibigyan ni Lord ng anointing? Meron kang pride. Ang pride kanino ba galing yan? Hindi pag-aari ng Diyos ang pride. Maraming pride sa CSI. Yung taglaba, meron pa ba? Meron pa. Pero ang pride, mga kapatid, yung pagiging mapagmataas, hindi po yan galing sa Panginoon. So, kailangan mong magpakumbaba. Kailangan, sabi nga, you need to swallow. Ano ba yung swallow? Lunugin mo ang pride mo.
Amen? So yan po mga kapatid yung mga bagay na nais ng Diyos, may pinagagawa sa atin, ayaw natin matigas tayo. Astig. Ha? Tigasin tayo. Pero ayaw pala ng Panginoon ng gano'n. Okay. Eto, istorya po ni Naaman. Ngayon ko naramdaman yung maigit. Ha? Saksak mo nga dali ha. Diyan. Ilan ba yung ano yan? Hallelujah. Ayan. Si Naaman mga kapatid ay isang commander. Parang kagaya na sinabi ko, parang sila, si Pink Lacson mga kapatid, mga ano yan, mga great na mga pulis. Ha? Okay na sister. Okay. So, ito pong si Naaman ay isang commander na nagkaroon ng ketong. Sino rito nakakita na ng taong na nagkaroon na, alam niyo ba yung ketong? Yung mga Gen Z, hindi nila alam yung ketong. Yung ketong mga kapatid, ito yung parang kinakain unti-unti ang iyong laman. Halimbawa lang, sa tenga mo, may mali dyan, meron sugat. Yung sugat na yan, inuubos niya yung buong katawan mo. Ha? Hanggang naging parang umaabot siya hanggang dito, para ka nang nagiging bumok. Alam niyo yung, nakukuha ninyo. It's eating flesh. Kinakain niya yung laman mo. Yun po yung, ano nila nagkakabulis. Inuubos niya yung laman mo. From paa hanggang sa mamatay ang isang tao. At kapag ikaw ay isang ketong, ikaw ay isolated. Ibinubukod ang ketongin. Hello? Pero sa Syria, magkaiba mga kapatid, sa lugar ng Israel, ang ketongin mga kapatid, isolated agad. Pero sa lugar ng Syria, hindi agad-agad. Pero lalo kung hindi pa masyado nagmamanifest, hindi pa talaga lumalabas yung, ano ba yan? Anong problema dyan? So, yun mga kapatid, itong si Naaman ay magaling siya na ruler, magaling siya mga kapatid na magdirigma, yun lang, mayroon siyang ketong. So dahil sa sakit niya na ito mga kapatid, si Naaman mga kapatid ay magdirigma siya hanggang sa kinongkor niya mga kapatid ang lugar sa lugar ng Israel. At nakipagdigma siya, nakuha niya yung mga kayamanan ng mga tao doon sa lugar ng Israel at nagkaroon siya ng tinatawag na bihag. Okay? Yung bihag na ito mga kapatid ay isang dalagita kasi parang si Shara. Parang Shara. Dalagita mga kapatid. At dahil dito mga kapatid, ang dalagita na ito ay kinuha ni Naaman. Okay? Ang ginawa ni Naaman sa dalagitang ito, inuwi sa bahay at naging slave o alipin ng kanyang asawa. So, itong dalagita na ito, naglingkod siya dito sa asawa ni Naaman. At nung nalaman niya na ang kumuha sa kanya na si Naaman ay mayroong sakit na ketong, naawa siya. At ang sabi niya, nanalangin siya sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, na ayokong mamatay, naiinis ako, ayokong makita ng si Naaman ay mamamatay na lang ng ganun-ganun na sa pamamagitan ng ketong. So sinabi ni Dalagita sa asawa ni Naaman na mayroong propeta ng Israel at maganda sana kung itong si Naaman ay pupunta sa Israel para ma-meet niya si Elisha. Ngayon mga kapatid, nung marinig ito ni Naaman, sinabi niya, okay, pupunta siya doon sa lugar pupunta siya doon sa lugar na yun mga kapatid para humingi ng kagalingan mula kay Elisha. Alam niyo na, itong batang ito, itong dalagita na ito, mayroon siyang forgiveness sa puso niya. Bakit? Kasi naging bihag siya, di ba? At bago siya naging bihag mga kapatid, pinatay ang kanyang mga magulang, pinatay ang kanyang mga kapatid, naging captive siya mga kapatid, and yet
ganun pa rin yung pagtingin niya kay Naaman. Kumbaga move on na siya. Nung naka-move on siya, sa akin, sa analyzation ko, siguro itong si Naaman, mabait na amo. Mabait na amo. Kaya ganun na lang yung naging pagmamahal din ng dalagitan ito sa pamilya na kanyang pinagsisilbihan. Amen. So yun yung prayer niya, nanalangin ang dalagitan na ito na gumaling ang kanyang amo dahil sa karamdaman. At alam niyo mga kapatid, praise God, si Naaman mga kapatid ay isang very influencing, ano siya, yung magaling siya mag-influence. Puno siya ng kapangyarihan mga kapatid. Yun nga lang talaga ang problema dahil na meron siyang tinatawag na leprosy sa Ingles. At ang ketong na ito mga kapatid ay nagdala sa kanya, pumunta sila ng tinatawag na lugar ng Israel para i-meet si Elisha. Si Elisha, isa siyang propeta. Okay? Isa siyang prophet. At nang dumating mga kapatid itong si Naaman sa lugar ng Israel para i-meet si Elisha, ang sabi mga kapatid ng ni Naaman, akala na ganun-ganun lang i-meet ang propeta. Yung pala, si Elisha mga kapatid, hindi siya basta-bastang hindi siya basta-bastang nakikinig. Yung lalabas agad-agad para i-meet itong mga tao. At nagtataka itong si Naaman, bakit itong propetang ito? Ilang beses na kami pumakato, tinitingnan kung mayroong tao walang lumalabas. Hanggang sa talagang pinilit nila na hindi masayang yung kanilang lakad. At itong si Naaman mga kapatid ay pumunta mga kapatid at lumabas si Gehazi. Si Gehazi ay tawag dito parang alam niyo sa mga tawag dito sa mga clinic merong anong tawag doon, merong helper. Okay, si Elisha mga kapatid ay merong helper. Ang pangalan niya ay Gehazi. Si Gehazi mga kapatid ay lumabas at sinabi kay Naaman, nagsalita itong si Naaman at sinabi niya na nandyan ba si propeta, ganito, etc. At ang sinabi ni Gehazi mga kapatid, oo, sinabi na ni propeta Elisha na tawag dito, yung darating ka at may pangyayari. Kasi may sulat mga kapatid, may sulat. From king of Syria, nagsulat yung king of Syria na pupunta yung si Commander Naaman diyan sa Israel. So nalaman ni Elisha na parating itong si Naaman. So ngayon, nalaman ni Elisha mga kapatid, hindi siya lumabas. Ang pinalabas niya yung servant niya si Gehazi. Ngayon sabi ni Gehazi kay Naaman, may putos yung si Prophet Elisha. Okay, babasahin natin dito mga kapatid. Ang sabi sa kanya mga kapatid, at si Eliseo ay nagsugo sa kanya na nagsasabi, ikaw ay lumaon at maligo sa Jordan na makapito. Ibig sabihin, may utos. Ano yung utos? Itong si Naaman kailangang maligo doon po sa ilog ng Jordan. At itong si Naaman, nung nalaman niyang sa ilog Jordan siya maliligo, nagalit. Bakit? Kasi po yung ilog Jordan ay pinakamaruming ilog, parang ilog ng land, there's floating something in there. Yung maglulubog kayo, talaga alam yung ilog ng Pasig. Yung parang napakarumi talaga. Ang dumi-dumi. Kaya nagalit si Naaman, bakit hindi ba pwede? Sabi niya, pwede naman sa Abano kaya dyan sa may Pampal. Kumbaga sa atin dito, hindi ba pwede sa ilog na lang o kaya sa dagat na lang, hindi ba pwede swimming pool na lang? Yung pwede swimming pool na lang para malinis naman. Bakit naman sa dinami-dami ng ilog na tinuro, ito pa talaga tinuro na para ako ay maligo ng 7 times. Kasi ang sabi ni Elisha, pag naligo ka dyan sa ilog ng Jordan ng 7 times, ikaw ay gagaling at ang kutis mo ay babalik ng kagaya ng isang bata
ng baby. Alam niyo yung baby? Ganun kakinis. Alam niyo yung ginawa ni Naaman? No way! Ayaw kong maligo dyan. Pero alam niyo, yung mga lieutenant niya, yung mga kasama niya, mga kapatid, na mga kasama ni Naaman, na mga kumbaga kawal din o soldiers. Sabi niya, paano kung sinabi ni Elisha na makipagbakbakan ka na lang para maging gumaling ka at maging malinis, gagawin ba? Oo! Sabi naman ni Naaman, gagawin ko. Pero yung maligo dyan sa ilog, hindi ko yung gagawin, sabi niya. Sabi ng mga kawal niya o ng mga soldiers niya, paano kung yung kinutos niya yun nangyari, walang mawawala sa'yo? Gagaling ka at kikinis ka pa. Napag-isip-isip ngayon. Nakapag-isip-isip ngayon si Naaman. Paano man ba may sakit kayo dyan? At sinabing doon kayo maligo. Sa Puso Negro. Gagawin nyo. Para lang gumaling. Ayaw nyo. Kapatid. So, alam nyo, sabi yung story mga kapatid nakakatuwa kasi kasama niya yung mga kawal niya. Itong si Naaman. At nung na-realize niya, wala naman talagang mawawala. Dahil inutos naman talaga ng propeta na maligo ka 7 times at siguradong gagaling at magiging kasingkinis ng bata ang iyong utis. So ngayon mga kapatid, napag realize niya, kasi kung baga sa sakit, kung halimbawa sa sakit, stage 4 na, stage 4 malala na. So ngayon mga kapatid, napag isip-isip din naman, sige nga. Wala sabi niya, tingnan mo, sabi ng mga kawal niya, tingnan mo, marami kang pera, ma-impluensya ka. Marami kang mga ginto, pero may kitong ka, mamamatay ka, o magpili ka ngayon. Naku, lalo nakapag-isip-isip, oo nga. So ngayon mga kapatid, yung mga kawal, sa istorya mababasan nito, yung mga kawal, siguro, parang nga nilang mga kapatid, tinitingnan nila yung reaction ni Commander-in-Chief kung gagawin o hindi. So, nag-step down na mga kapatid, bumaba na itong si Naaman doon sa ilog ng Jordan. At yung mga kawal mga kapatid, siguro yan, natatawa. Tinitingnan nila yung kanilang commander-in-chief na maliligo sa ubod ng dumi na ilog Jordan mga kapatid. At kahit sila natatawa, natatakot din sila dahil kung makita silang tumatawa, baka patayin sila. Kaya mga kapatid, itong si Naaman, nilunok niya yung pride niya. Pride yung umiiral sa kanya, kaya ayaw niyang maligo doon. Pero mga kapatid, tinuruan siya ng Diyos na magpakumbaba sa harapan niya. Dahil nung siya'y lumubog one time, mga kapatid, kahit ikaw maliligo ka sa ubod ng, alam niyo, sa Namula, nag-baptize kami dyan. Yung iba parang ayaw pang magpabaptize kasi merong yellow submarine. Merong naka-floating something doon. Hindi mo malaman kung papayag sila. Ay, yung mga nag-baptize dyan. Sino ba yung mga nabaptize dyan sa Namulang River, taas ang kamay? 1, 2, 3, 4. Maraming nabaptize sa Namulang River. Pero sa totoo lang, malinis pa yun yung ilog ng Namulan. Kumpara sa sinasabi rito ang ilog Jordan. Sa tingin ko, as my imagination mga kapatid, talaga yan, parang ilog ng Pasig. Lahat ng basura inagipot. Nakakita tayo sa estero, ganun kadumi. Kaya hindi mo ma-imagine yung galit ni Naaman. Hindi ba pwedeng doon na lang sa ilog ng Parpar o di kaya sa ilog ng Abana, doon na lang ako maligo. Pero mga kapatid, God is teaching him how to humble himself. So, nag-dip siya mga kapatid. 1 time, 2nd time, the 3rd time, nakikita mo kasama niyang lieutenant, mga kapatid, yung kawal, na unting-unting nawawala yung ketong niya. Hanggang sa nakita na totally as in nawala yung ketong. Okay? Hallelujah. So,
itong tinatalakay natin is all about obedience. Mahirap gawin. Hello? Mahirap gawin. Pero mga kapatid, sa likod nito ay meron pong kaakibat na pagpapala. Amen po ba? Maraming mga bagay mga kapatid, hallelujah, na may mga pinapagawa ang Diyos sa atin at ayaw natin gawin. May mga bagay na binubulong ang Panginoon sa atin pero ayaw natin gawin. At dahil lagi tayong sumusuway, lagi natin ini-ignore si Lord, hindi natin ma-reach, mga kapatid, yung destination natin na gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin dahil palasaway tayo. Hello? Are you there, mga kapatid? Hallelujah. So, sa ating mga kapatid, okay, there is an important and tremendous things, mga kapatid, na nangyayari when you start to obey God. Pag once na nagbasa ka, ito mga kapatid, mayroong tao na nagsabi sa amin, kapag ang Biblia mo ay malinis, ibig sabihin, marumi ang buhay mo. No. Pero kapag ang Bible mo marumi, malinis ang buhay mo. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, ang Biblia laging may sulat, marami binasa, puro magka, ibig sabihin, binabasa yan. Ha? Binabasa. Kumbaga, pakita mo, sa tagal ng mga kapatid, ay yung iba nga napupunit na. Ibig sabihin, yung taong may-ari niyan mga kapatid, manlumininis ang kanyang buhay. Pero pag ang Bible mo, ito bago kasi ito bago ito na Bible, wala pang masyado. Kapag ang Bible mo, ganitong kalinis, 30 years na, ganito pa rin kaganda. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa. Hello? Tama ba mga kapatid? So, kailangan binabasa yung salita ng Diyos kasi maraming inuutos si Lord sa atin dito. Hindi ibig sabihin mga kapatid na tayo po being a believer, tapos na, nabaptize na ako, okay na ako. Basta ako, pupunta ako ng langit. Period. Hindi. Nag-uumpisa ka pa lang. Inuumpisahan pa lang ni Lord yung mga daraanan mo. Dahil marami po tayong daraanan. At kailangan natin ng liwanag mula sa salita ng Diyos. Pag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, madilim ang buhay natin. Hello? Bakit we are asking everyone magkaroon? Sinasabihan natin ang bawat isang magkaroon ng kanya-kanyang Biblia. Kasi ito po ang sinasabi ng ating Panginoon na ito po ay liwanag sa ating daraanan. Hello? Marami tayong pagsuway, marami tayong ginagawa natin sa sarili na lang natin, hindi na yung kalooban ni Lord, kalooban natin lagi ang nasusunod. So, kagaya nito mga kapatid, nung si Naaman mga kapatid ay gumaling, nakita niya magaling na siya. Pumunta siya sa harapan ni Elisha. At ang sabi niya, Elisha, marami akong dalang ginto, mayroon akong mga dalang silver pilak, mga garments o mga damit na napakagaganda. Ang lahat ng ito ay sayo na. Ha? Lahat ng ito ay sayo na. Pero mga kapatid, si Elisha, may dikta ng Diyos sa puso niya na ang sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong kukunin. Huwag mong kukunin. Pinilit-pilit ni Naaman na kunin ang mga, ibigay kay Elisha ang kayamanan, pero tinanggihan. Imagine, ginto, pilak, mga damit na magaganda, tinanggihan ni Elisha. So ganito na lang, sabi ni Naaman, bigyan mo na lang ako ng putik o yung galing sa pinagdik niya, pinaglubugan niya. Bigyan mo na lang ako ng putik na kung saan gagamitin ko. Dahil ngayon naniniwala na ako na mayroong totoong Diyos ng Israel. At itong putik na ito ay ilalagay ko dahil si Naaman mga kapatid ay sumasamba sa Diyos-Diyosan.
nasa Rimon. Rimon ang lugar, Rimon ang ah, pangalan ng kanyang Diyos-Diyosan. At alam niyo mga kapatid, sabi niya, itong putik na ito na kung saan ako pinagaling, ilalagay ko yan dito sa harapan ko at doon ako ay luluhod. Oo, nananalangin ako, pero hindi kay Rimon, pero sa Diyos ng Israel. Dahil napatunayan niya na ang Diyos ng Israel ay totoo na nagpapagaling, totoo na buhay siya ng Panginoon. Praise God. So alam niyo mga kapatid, itong servant ni Elisha, si Gehazi, sabi niya, itong klase si Elisha, tinanggihan yung ginto, pilak at damit, hindi ako papayag, sabi niya. Noong nakalayo na mga kapatid, si Naaman, ang kanyang mga kawal, lumayo na malayo na. Sumakay ng kabayo din si Gehazi. Sinundan niya mga kapatid, yung sila Naaman. At nagsinungaling siya at sinabi niya, nagbago yung isip ng amo ko. At ang sabi niya, kukuha daw ako ng portion ng binibigyan mo sa kanya kasi meron silang, alam mo, meron din silang financial needs. Hindi lang niya masabi sa'yo. Ganun mga kapatid. At alam niyo, binigay ni Naaman yung sinasabi ni Gehazi. Binigay. At ngayon mga kapatid, itinago niya doon sa, ano yung barn sa Tagalog? Kamalig. Okay, tinago sa kamalig yung mga hiningi niya kay Naaman. Tinago niya para hindi makita ni Elisha. Maya-maya mga kapatid, si Elisha nandun sa rocking chair. Nagtutumba-tumba. Maya-maya, tinanong si Gehazi. Gehazi, saan ka galing? Doon. Sa kung saan-saan, sabi niya. Sinundan mo ba yung sinaaman? Kumuha ka ng doon. Alam niya, napuking siya kasi sabi ni Elisha, ang puso ko ay sumama sa'yo. Sumama ang puso ko sa'yo. Gehazi, kaya alam ko na may hiningi ka doon kay Naaman. Dahil sa ginawa mong yan, sabi ni Elisha, yung ketong ni Naaman mapupunta sa iyo. Magmula sa araw na ito at sa iyong mga anak at forever, hindi sinabi hanggang 4th generation, forever, na mapupunta ang ketong na yan sa pamilya mo, sa mga susunod na henerasyon. At hindi sinabi 4th generation. Ibig sabihin, hanggang sa mga oras na ito, may lahi ni Gehazi na may ketong. Kasi walang sinabing generation mga kapatid eh. Ibig sabihin, dire-diretso. Hallelujah. So mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang sabi ni Elisha kay Gehazi, hindi mo ba naisip, sabi niya. Okay, so basahin natin ito mga kapatid. 2 Kings chapter 5 and 24 to 27. Maganda po ito. Marami pang, kumbaga wala pa tayo sa nito, pero maganda yung storya nito. Okay, 2 Kings 5 and 24 to 27. Babasahin natin mga kapatid. Sabi niya rito, at nang siya'y dumating sa burol, o yung tinatawag na hills. Okay? Praise God. Okay. At nang siya'y dumating sa burol, kinuha niya sa kanyang kamay at itinago niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at sila nagsiyaon. Okay. Ngunit siya'y pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon at sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nang galing? Mas madali para sa akin yung Gehazi. Okay, at kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. Verse 26, at sinabi niya rito, at kanyang sinabi, hindi ba sumasayo ang aking puso na ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karo na sinalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap? Eto mga kapatid, panahon ba ng pagtanggap ng salapi
at pagtanggap ng bihisan at mga ulit-buhan at mga ubasan at mga tupa at mga baka at mga laliting lalaki at babae. This is a question, mga kapatid. Panahon ba? Kasi pinanggihan nga yan ni Elisha. Ibig sabihin, may dikta ang Diyos sa puso niya. Huwag mong tanggapin dahil I have more greater than this. Okay? So, ano nangyari? Dahil tinanggap niya yung maliit lang na bagay, pinag-interesan ng Gehazi, sabi niya, sa maliit na portion lang nito, mabubuhay na yung pamilya ko. So, hindi na sila, since then mga kapatid, nagkaroon siya ng ketong, at hindi na sila nagkita mga kapatid for 7 years ni Elisha. Okay. So, ito mga kapatid ay panahon nang si Elisha mga kapatid ay pumunta sa lugar ng Israel. Okay? Oh, sorry, sa Syria mga kapatid. At siya po ay nabalitaan ng isang hari na pupunta doon sa lugar na yon. Pero mga kapatid, si Gehazi ay naka-encounter naman ng hari na kung saan ay hari siya ng Israel. At itong hari na ito mga kapatid ay in-interview si Gehazi. Dahil maraming naririnig ang hari mga kapatid patungkol sa mga milagro na ginawa ni Elisha. At sabi ng babae at sinabi ng hari na ito kay Gehazi, sabihin mo sa akin kung ano yung mga milagro na ginawa ni Elisha. At isa sa mga, ito, naririnig nyo na ito ng mga, isa sa mga miracle sa ginawa ni Elisha, is yung mayroong babae na mayroong siyang anak na namatay. Namatay tapos nabuhay. Okay? Yung hiningahan, yung nakadap na, okay, just basahin nyo sa inyong mga Bibles, mga kapatid. Dahil ang ginawa ni Elisha, habang ang batang ito ay patay, ang ginawa ni Elisha, mga kapatid, dumapa siya at yung bibig ng propeta at bibig ng bata, hiningahan niya. Hiningahan niya yung mga kapatid. Hindi agad-agad, it takes time, pero nung gumaling ang batang ito, siya ay bumahing. Ano ba yung bumahing sa Pangasinan? Sa Pangasinan? Ng basis. Piturang beses. Yan ang basis. Mga kapatid. At sa ikapitong beses mga kapatid, ang sabi ng bata, nagising siya, nabuhay yung kanyang, nagkaroon siya uli ng buhay. At ang sabi niya mga kapatid, nagugutom ako, bigyan niyo ako ng pagkain. At alam niyo mga kapatid, habang ini-istorya niya ito dun sa hari, yung patotoo ni Gehazi, na naririnig ng hari, mayroong sumisigaw na babae. At ang sabi ng babae, ibalik niyo sa akin ang aking lupa, ibalik niyo sa akin yung mga bagay na nawala sa akin. Sumisigaw siya. At sabi ni Gehazi, yun yung babae na, tawag dito, na binuhay yung kanyang anak. Ang sabi ng hari ng Israel, papasukin niyo siya dito, papasukin niyo. Tapos mga kapatid, nung malaman ng hari na siya pala yung babae na naka-receive ng milagro, ang sabi ng hari, lahat ng nawala sa kanya, ibalik. Yung 7 taon na hindi siya bumalik na dito at ngayon lang siya ulit bumalik, yung lahat ng hindi niya natanggap, makukuha na lahat yun. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, God is able to restore the losses. Kasi nakinig itong si babae kay Elisha, umalis kayo rito dahil magkakaroon ng gutom. Kaya itong babae ko, naghanap sila ng lugar para sila po mga kapatid ay makaiwas sa gutom. So after 7 years, bumalik uli sila at ngayon sila po ay they are claiming, kinukuha nila yung mga bagay mga kapatid na nawala sa kanila. At ang sabi ng hari, ibalik ang lahat ng nawala. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay mayroong pagsunod, lahat ng nawala ay kayang ibalik ng Diyos. Hello? He is able mga kapatid to restore the losses. Ano yung mga losses sa ating mga kapatid? Nawalan tayo, pagaya ni Job na tinapik ng asawa ko mga kapatid, maraming nawala sa kanya, pero ni-restore, ibinalik ng Diyos ng
siksik-liglig at umaapaw. There's mga kapatid, na sa sitwasyon ni Gehazi, ano yung yung naiisip nyo na ugali ni Gehazi? Di ba gahaman? Di ba? Gahaman siya. Kasi, sabi, tinanggihan lang nga ng kanyang amo, pagkatapos sinundan-sundan pa niya. So, he's trusting in money, not trusting in God. Marami po sa atin ang ganyan. We are not trusting God. Hello? Hindi po, pag dumarating ka na sa sitwasyon na ikaw ay nasa sukdulan na problema, mga kapatid, minsan nag-aanong isip mo, may Diyos pa ba? Tutulungan ba talaga ako ng Diyos na yan? Nawawalay na yung nag-fade yung trust natin sa Panginoon. Pero mga kapatid, hallelujah, dito po sa sitwasyon, mga kapatid ni Gehazi, na siya po ay tinatawag na naging gahaman, ay mayroon din po tayong ganyang character minsan. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos paano magtiwala sa Kanya. Dumaan tayo sa mga grabing apoy ng pagsusubok, mga kapatid. Pero salamat sa salita ng Diyos, sa encouragement ng ating Panginoon, na o-overcome natin, mga kapatid. Hindi natin kaya sa sarili lang natin. Pero sa Panginoon, lahat ay posible. Amen? Lahat sa Kanya ay posible. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Napakaraming beses na sa buhay ko, 30 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Pero nakita ko yung katapatan ng Diyos. Nakita ko, mga kapatid, kung paano ikaw ay nilagay ng Diyos sa proseso. Nakita ko, mga kapatid, kung paano yung process na yun, kinakailangan mo maging patient. Kinakailangan mo magtiis talaga. Tandaan natin, mga kapatid, sa pagtitiis, hindi nila lagi natin naririnig. May sinabing passage, mga kapatid, na ang sino mang magtiis ay siyang maliligtas. Pero alam niyo, mga kapatid, sinasabi ko ngayon, mga kapatid, yung pagtitiis na kung paano mo talagang you will become more patient in everything. Huwag tayong magmadali. Hello? Huwag natin madaliin ang Diyos dahil may proseso ang pinagdadaanan. Kaya nga, mga kapatid, kung mayroon man kayo nakikitang blessing dito sa church, dumaan yan sa proseso. Hindi po yan basta-basta. Proseso talagang dinaanan yan. Bakit, mga kapatid? Nag-start ang church, it's not not to boast, hindi pa adam para malaki, pero nakita ko kung paano ang Diyos kumikilos sa mga taong handang magtiis. Praise God. At alam niyo, mga kapatid, hindi magiging isang magandang paru-paro ang mariposa kung di siya dumaan sa prosesong mahirap. Mahirap yung pinagdala niya kasi yung kukon, hindi talagang, alam mo yung, kung pwedeng basagin na niya. Pero hindi pwede kasi nakaproseso siya. Ganon din sa atin. Parang gusto natin, isang pilipitin natin ang kamay ng Diyos. Lord, kung pwede lang, ilayo mo na sa akin itong mga pagsubok na to. Gusto ko na, Lord, na makawala. Gusto ko na makalpas. Pero nakaproseso ka. Ano yung process na yun? Doon sa proseso na yun, inaayos ng Diyos yung patience mo. Binibigyan ka ng Diyos, inaayos ng Diyos yung karakter mo sa proseso na to. Hello? Kaya nga, praise God. Sa amin, nakita ko, mga kapatid, kung paano pumilos ang Diyos. At hindi natin makikita yung ultimate blessing kung wala tayong gagawin. Hello? Kailangan mayroon tayong gagawin. Gusto mo iayos ni Lord ang buhay mo? Mayroon kang gagawin. Kahapon mayroon po kaming bisita. Siya po ay teacher, public teacher sa Lawak, malapit sa Manawag.
At sinisharean ko siya palagi every time na nandito siya. Sinishare ko yung kabutihan ng Diyos. At maraming bagay na hindi niya naririnig na sa akin. At ang sabi ko sa kanya, hindi ganun kadali maging Kristiyano. Talagang, it's a process. At napag-usapan namin mga kapatid, yung tinatawag na prayer and fasting. Hello. Prayer and fasting. And she's been a Christian for a long time, but never do a fasting. Matagal ng Kristiyano, pero hindi niya naranasan na mag-fasting. So, sa ating po mga kapatid na mga Kristiyano na, ito po ang isang number 1 na dapat mo aralin. Bakit ang isang Kristiyano kailangan niyang mag-ayuno? Ang pag-aayuno mga kapatid, maraming benefits ang ibibigay niya. You will become more powerful. You will become, magiging clear ang iyong mentality mga kapatid. At yung hindi yung will mo, kundi yung will ni Lord talaga ang susundin mo. It's a sacrifice. Sacrifice mo yung pagkain kasi tayo bayad tayo sa pagkain, di ba? Para bang pag hindi tayo kumain ng isang meal, ng isang breakfast, yung mga bulate ninyo nagwawala, nagkakagulo. Pero if you put your stomach under discipline, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa kasi determinado kang gawin ng isang bagay para sa Panginoon. And when you are doing it with determination, ginagawa mo ito para sa Panginoon, alam nyo, hindi man nakikita ng mga nasa paligid ninyo, pero mayroong Diyos na nakakakita ng mga bagay na sikreto. You are doing it like brick by brick. Ibig sabihin, alam nyo, pag nagsisimento, ilalagay yung hollow blocks. Diba? Umpisa kailangan ng foundation. Okay, foundation. And then brick or hollow blocks, hollow blocks, hollow blocks. Ganun po ang sistema natin sa presensya ng Diyos. Hollow blocks isa, fasting. Hollow blocks isa, prayer. Hollow blocks na isa, praise and worship. Nandyan mga kapatid, nakikinig ka. Nandyan mga kapatid, yung good deeds. It's a brick by brick. Ganyan po ang proseso sa atin ng ating Panginoon. Hindi yung tatlo dyan na prinsesa ng mga prinsesa ng Aliwagput. Hindi yan na new convert. Bukas, dynamic preacher na yan. Hindi. Matagal na proseso. Depende pa yung kung willing ka talaga magpagamit sa Diyos. Kasi kahit ang tagal mo na naglilingkod sa Panginoon, kung wala kang willingness talaga na gawin yung kalooban ng Diyos, you're still the same just like a new convert. Wala pa rin alam hanggang ngayon. Tama po ba? So, if you're a new Christian, a new believer, and you are doing it day by day, na talagang you are doing it for the Lord. Ginagawa mo ito para sa Panginoon. Nag-aakay ka, nag-witness ka. You are doing it brick by brick, mga kapatid. At hindi mo namamalayan, mataas na pala yun na yung nagawa sa Panginoon. At hindi mo namamalayan, ginagamit ka na pala ng Diyos. Kasi mayroon kang inumpisahan. Kaya sa atin, hindi lang dapat puro umpisa. Hello, mga kapatid. Hindi lang puro umpisa. Kinakailangan talagang tinatapos natin yung ano yung inumpisahan sa atin ng Panginoon. Diyan pa ba kayo? Hindi po pwedeng nanalangin ka ngayon. Lord, baka pwedeng next week naman yung kasunod. Kailangan lagi kang present. Ang ibig ko sabihin, Matthew 6:33, dapat present ka yan lagi. Pag sinabing Matthew 6:33, nananalangin ka araw-araw. Hindi every other day, hindi every other week. Araw-araw ang gusto ng Diyos. Dahil sa araw-araw na kinakausap mo ang Panginoon, sa araw-araw na nagbabasa ka, nagkikilala mo kung sino yung Diyos. Nagkakakilala mo kayo. Di ba sa yung mga may nais mag-jowa dyan, di ba? Halos may tawag ng tawag. At text, walang kontento, inaabot na ng madaling araw, kinabukasan, kumusta ka na, kumain ka na ba, etc. Tapos may tanghalian, merienda, gabi na naman,
puro kumustahan, wala nang katapusan. Parang ayaw na nilang maghiwalay. Ganun din sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, relationship. Anong klaseng relationship ang gusto ng Diyos? Hinahanap mo siya. Saan? Saan ba umagitag? Nananalangin ka. Pangalawa, nagbabasa ka. Pangatlo, nagpupuri ka. Kasi, if you want greater things, mga kapatid, to happen in your life, saan kayo nakakakita ng balyena? Sa pangpang ba? Nakakakita ba kayo ng mga pating diyan lang sa pangpang? Ano nakikita niyo sa pangpang? Urang, di ba? Patam, uram, ano pa? Ano yung mga nasa pangpang lang? Tulya, dikya, dukyang. Mga nasa pangpang lang yan. Yan lang ang makukuha mo. Kasi nasa pangpang lang. Ibig sabihin, pag sinabi nasa pangpang lang, sa ating spiritual na kalagayan, gusto mo yung atin lang ng linggo, pagdating ng Lunes, back to normal. Gusto natin mga kapatid yung Sunday Christian lang tayo. Pero if you want to see, yun sinasabi mga kapatid na anong tawag sa isda na to? Bloomerin. Yung mga kakaibang klase ng isda, nandun po yan sa pinakailalim ng dagat. Ang malaki din lang yan, sa ilog. Pero yung hahanapin mo, yung mga octopus, yung mga pating, saan yan? Di ba nasa pinakapuso na ng dagat yan? Tama po ba? Ano makikita mo pa sa puso ng dagat? Hello? Crocodile? Sa DPWH meron yan. Hindi mo na kailangan pumunta sa puso ng dagat. Sa DPWH maraming buwaya. Mga kapatid. Hello? Ba't ba tayo napunta riyan? Okay. Kasi sa puso ng dagat, mga kapatid, nandun ang lahat ng klase ng mga isda na hindi mo nakikita. Diba sa pag-aral kayo sa geographic, ano ba yung kay Dingdong Dantes? Amazing. Amazing Grace. Amazing. Earth. Okay. Amazing Earth pala yun. Okay. Amazing Earth. Connected sa church natin, amazing. So sa Amazing Earth, makikita ninyo yung mga pinakikita, yung mga amazing things under the sea. Hello? So, ganun din mga kapatid, when you are very sensitive mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon, dadalhin ka rin ng Diyos doon sa deeper. Hindi lang sa pangpang. Dadalhin ka ng Diyos kumbaga, ile-level up ka niya. Ganun ang Panginoon. Paano mo gagawin? Hanapin mo siya. Kasi once na hinahanap mo siya, araw-araw mong hinahanap ang Diyos, magiging immune ang iyong spirit na ayaw mong umalis sa presensya ng Diyos. Hello? Praise God. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. After 7 years, mga kapatid, si Elisha, pumunta naman sa lugar, mga kapatid, ng Syria. At si Elisha, mga kapatid, nalaman, mga kapatid, ng hari ng Syria na paparating si Elisha. At nung nalaman ng haring ito, dalang haring ito, mayroon siyang karamdaman. Ang karamdaman niya ay malalang karamdaman. At ang kanyang servant na si Hazael, mga kapatid, ay inutusan niya. Sabi niya, papunta dito si Elisha. Maghanda ka. Ihanda mo yung 40 na kamelyo. Imagine 40 camels. Ihanda mo yung 40 camels. Kargahan mo ng ginto, kargahan mo ng mga rubies, diamond, etc., pagkain, lahat ikarga mo dyan sa 40 camels na yan, at yan ang ibibigay sa kanya. Are you with me? Nandiyan pa ba kayo? So, 40 camels of good stuff na kakarga doon sa kamelyo.
At itong si Hazael, mga kapatid, binit niya itong si Elisha. At ang sabi, mga kapatid, ng hari ng Syria, tanungin mo nga si Elisha. Tanungin mo siya kung ako ba ay may pag-asa pang gumaling. Ngayon, mga kapatid, itong si Hazael, binit niya si Elisha. Dala-dala niya yung 40 camels na may dalang lahat ng mga magagandang bagay sa 40 camels na yan. Anong nangyari? Nakita, nakipag-meet siya kay Elisha, itong si Hazael na servant, mga kapatid, ni Ben-Hadad na hari ng Syria. At malamang, mga kapatid, dahil si Naaman ay taga-Syria, commander siya ng Syria, nalaman niya yung patotoo nitong si Naaman, nalaman ng hari ng Syria, yung nangyari kay Naaman na siya ay gumaling. Kaya nagkaroon siya ng puso na tanungin ang man of God na ito, na kung siya ba ay gagaling. Gumaling si Naaman. So, ibig sabihin, may pag-asa siya. Kaya naman sa sobrang kagalakan nitong hari na ito, pinaprepare niya yung 40 camels na ibibigay kay Elisha. So, ano nangyari, mga kapatid? Nung minute ni Hazael, si Elisha, ang tanong niya, may pag-asa pa bang gumaling yung hari ko? Yung hari ng Syria. At ang sinabi sa kanya, mga kapatid, ni Elisha, oo, gagaling pa siya. Pero basahin natin dito, mga kapatid. May sinasabi rito, praise God. 2 Kings chapter 8. Kaya masarap meron tayong Bible para nakikita natin, mga kapatid. 2 Kings chapter 8. And 7 to 9. Okay, so yan ko na lang. Okay. So dito, mga kapatid, at sinabi ni Hazael, kasi sabi niya rin sa verse 10, mga kapatid, punta tayo sa verse 10, at sinabi ni Eliseo sa kanya, ikaw ay yumaon, sabihin mo sa kanya, walang pagsalang, ikaw ay gagaling. Gayon may ipinakita sa akin ng Panginoon na siya'y walang pagsalang, mamamatay. At sa kanyang itinitig ang kanyang mukha hanggang sa siya'y napahiya at ang lalaki ng Diyos ay umiyak. That's Elisha, mga kapatid. Nung nakita ni Elisha itong si Hazael na servant, mga kapatid, ni King of Syria, ang sabi, mga kapatid, gagaling pa yung hari, pero mamamatay rin. Alam niyo, mga kapatid, tinitigan siya ni Elisha sa mata. Mga 5 minutes sigurong tinignan. So itong siyempre, itong servant, nagtaka, bakit tinititigan ako nito? Bakit ka tumititig sa akin ng ganyan? Hanggang si Elisha na propeta ay umiyak. Sabi niya rito, mga kapatid, at sinabi niya sa Hazael, bakit umiyak ang Panginoon? Ibig sabihin, small word John, na Panginoon o Lord. Bakit umiyak ang Panginoon ko? At siya'y sumagot, sapagkat talastas ko ang kasamaan ng iyong gagawin sa mga anak ni Israel, ang kanilang mga katibayan at iyong sisilaban ng apoy, at ang kanyang mga binatay, iyong papatayin ng tabak, at ang mga pagpuputol-putulin ng kanyang mga ang kanilang mga bata at iyong paluluwain ang bituka ng mga babaeng buntis. Ibig sabihin, mga kapatid, si Hazael na servant ng hari ng Syria, evil man. Inutusan siya ng King of Syria na makipag-meet kay Elisha. Pero nakita agad ni Elisha, evil man. Dahil sabi niya, kaya sabi niya dito, umiyak si Elisha. Kasi nakita niya na yung lalaki na servant magiging hari ng Syria. Magiging king of Syria. Talastas ni Elisha, kababasa lang natin na papatayin niya yung mga bata, pagpuputol-putulin niya, kahit mga buntis, bubuksan ang bituka o yung tiyan ng mga buntis at paluluwain. Ibig sabihin talagang evil siya. So,
Umatras yung lalaki sa pagkasabi ni Elisha. Umalis siya. Yung mga camel na iwan kay Elisha. Ha? Nung umatras yung si Hazael, na servant mga kapatid, umalis na siya. Naiwan lahat kay Elisha yung 40 na kamelyo na may lamang mga kayamanan. Ang kasunod nito mga kapatid, bumalik sa tahanan ng hari. Oh, anong nangyari? Sinabi ng propeta, gagaling ka pa. Pero isang side lang yung sinabi niya, gagaling pa siya. Hindi niya sinabi, mamamatay ka rin. Katapos, nabuhay ka, pero mamamatay ka rin. Pero alam niyo mga kapatid, dahil wala namang ibang nakakausap itong hari, siya lang talaga, at sobrang naikaramdaman din ng hari, ang ginawa ni Hazael mga kapatid, kumuha siya ng makapal na kumot, binasa niya ng tubig, at habang natutulog yung hari, ang tawag dito, inano sa mukha hanggang sa mamatay yung hari. Ganun ka kalunos-lunos ang kinalabasan ng hari. So nung namatay yung hari, dineclare niya wala na yung hari. Dahil siguro dahil na rin sa kanyang karamdaman, kaya ganun yung nangyari sa kanya. So alam niyo mga kapatid, naging hari na siya ng Syria. Okay. Meanwhile, parang sa opera. Dito naman sa kabilang dako mga kapatid, si Elisha mga kapatid, dahil inuwi niya yung 40 camels na may lamang ginto, pilak, diamond, mga pagkain masasarap, lahat nandoon sa 40 camels. At nakita ni Gehazi, nanlaki yung mata niya. Itong bilang, dami namang, nakakita na kayo mga kapatid na yung mga cargo, yung mga karton-karton galing Saudi, galing Canada, galing, yung mga package, di ba lumalaki mo itong, grabe naman yan. Di ba, Nanay Elena, yung mga nanggaling ng Saudi dyan, yung kanilang mga karton, hindi lang yung karton ng Marlboro, kundi karton mga kapatid ng, nalalaking karton, parang karton ng mga refrigerator pa. Ganun kalalaki ang karton kasi I remember yung father ko, nag-Saudi yan. At isang container van talaga mga kapatid ang dumating sa bahay namin. Ano naman? May washing machine. Merong may heater. Actually, bata pa ako, nakakaranas na ako ng sarap buhay. May heater kami, kumpleto. Yung mga juices, yung mga tang ngayon, walang kwenta yung tang ngayon. Masasarap yung tang during yung panahon namin. Yung mga original, yung hindi yung mga peke-peke, ngayon mga kapatid, naranasan namin yan na binababa yung mga container, binababa yung mga karton-karton na mga packages. Brewed coffee, naranasan ko na yung bata pa ko, lahat yan. Kasi inuuwi ng tatay ko, lahat ng the best na mga palaman, yung mga, alam niyo dito yung tinatawag na dairy cream, yung angkor na dairy cream naranasan ng kakaiba mga kapatid, yung mga nanggaling sa Saudi na produkto. Diba Nanay Elena? Bawal ang peke. Kahit sa Canada, bawal ang mga pekeng pagkain. Dito lang naman, only in the Philippines. Yung sasabihin nila na, CDO, Carne Norte, hindi nyo alam, karne para ng, dagana pala yan, di nyo alam. Karne ng pusa, karne ng, di mo alam paano sinasalpak niya kasi naging karne na nga siya. Kung giniling na, di mo ngayon alam kung ano nilagay. Yung iba, sinasabi nga, yung mga giniling na yan, hindi nyo na alam kung anong laman yan. Mga kapatid. Pero sa ibang bansa, mga kapatid, hindi po pwede na ang ginagamit mong mga ingredients dyan ay mga bara-bara, pagpalaran. Hindi, bawal yun. Hindi nga makapasok sa Canada yung magic sarap. Hindi pwede makakapasok yung magic sarap mga kapatid sa Canada. Bawal. Ultimo chicharon. Bawal. Ang daming bawal mga kapatid. Bakit? Ayaw nila ng piloted. Ayaw nila yung mga bagay na peke. Kahit sa mga tawag dito, yung mga before kasi mga CDs noon yung mga CDs, bawal ang pirated doon. Uhulihin ka. Okay, only in the Philippines. Lahat pwede. Praise God. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. So ito yung sinasabi
kapatid ni Elisha, panahon na ba para ikaw ay tumanggap ng salapi? Panahon na ba para ikaw ay tumanggap ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon, huwag mong kunin. Huwag mong kukunin. Pero kinuha niya. Kaya nung nakikita ni Gehazi na ang daming kamel yung mga kapatid na may bitbit ng mga kayamanan, nasabi niya sa sarili niya, mali ang aking naging desisyon. Dahil kung sana nagtapat ako sa amo ko na to, dising sana marami pa yung ibibigay sa akin. Bakit? Sako-sakong ginto. Sako-sako mga kapatid. Ang kinuha lang ng Gehazi, 2 silver lang at 2 pang damit lang mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, ang hinahanap sa atin ng Diyos, maging masunurin tayo. In one way mga kapatid, kagaya na sinasabi ko, part pa lang mga kapatid yung sinasabi ko, hanapin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos hanggat you are not taking an initiative. Unahan mo talaga, Lord, ang sabi ko kay Madam Arsenia kahapon mga kapatid, itong sinabi ko sa kanya, gusto mo makita yung magagandang bagay, you need to take an extra mile. What is that extra mile? You need to fast. Fasting, mga kapatid. May mga prayers ka na hindi pa nasasagot, idaan mo sa fasting. Dahil marami ng patotoo mga kapatid na sa prayer and fasting, mabilis ang proseso. Bakit? Kasi yung mga nakasama ko mga kapatid, sa akin marami rin mga bagay, pero yung mga narinig ko mga kapatid, they are taking it seriously. Determinado sila sa blessing. Dahil ang situation kasi, gusto niya makuha gusto ng asawa niya na kunin sila from here sa Pilipinas. Dahil nasa Canada ang kanyang asawa. Sabi ko, ang gawin mo madam ganito, kasi may meron tayong mga prayers na kinakailangan ng fasting. So, tinuruan ko siya tungkol dito at nakikinig si madam sa mga tinuturo ko sa kanya. You want extra or extraordinary blessing? May gagawin ka. Hindi po pwede mga kapatid na wala kang gagawin. Bakit? Kasi ang Diyos nakikita niya yung desire natin. And when you are desiring, mayroon kang desire sa puso mo, gusto mo makatapos, gusto mo makapag-asawa ng galing sa Panginoon, gusto mo ng blessing, ultimate blessing ng Panginoon, kailangan may gagawin ka. Kailangan ma-impress, ma-please mo ang Diyos. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. When you honor the Lord, He will pour out His blessings. He will make you the leader and not the follower. You will be the head and not the tail. Yan ang pangako ng Diyos. You will be above and not beneath. Yan ang pangako ng Lord. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi. Pero bago mo makita yung sinasabi ko na to, may gagawin ka. Hello? Hallelujah. Hallelujah. Minsan mga kapatid, kontento na tayo dun sa we're trusting of something mga kapatid na sa Panginoon, wala yan anak hindi yan yung gusto ko sa'yo. Hindi yun yung gusto kong mangyari sa'yo eksakto. Mayroon akong gusto na ibigay sa'yo na higit pa sa gusto mo na mangyari. For instance, mga kapatid, gusto mong yumaman. Hello, sino rito gusto niyo yumaman? Hello, lahat ng gusto niyo yumaman, taas ang kamay. Ay, iba kayo na yumaman, oh. Meron kang gagawin. Kung gusto mong yumaman, meron kang gagawin. Pero, hindi mo gagawin yung magsugal. Tumaya sa loto. Ha? Hindi po pwede pupunta ka sa sabungan. Pupunta sa saklaan. Alam niyo yung saklaan? Kasi nakakalang saklaan dito. Yung pag may patay, yung mga card-card. Ha? Hindi yung kalooban ni Lord. At pag
Pagkatapos, sasabihin mo, nanalo ka sa loto. Lord, Lord, ito yung offering ko, Lord, galing loto, Lord. Ha? Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na ayaw ng Diyos. Meron, ito, na-share ko ito kay Madam kahapon. Mayroong isang pastor. Listen mga kapatid, magandang istorya. Mayroong isang pastor. Sila po ay nasa pioneering stage during that time. Wala pang masyadong miyembro, wala pang masyadong mga instruments. At mayroong nagbigay sa kanila ng $500,000 $500,000. At alam niyo mga kapatid, nung binigay sa kanila cheque na US dollar. At pagkatapos, ang sabi ng Panginoon sa pastor na ito, huwag mong kukunin. Nagulat siya. Huwag mong kukunin yan. Nagkaroon siya ng conviction na sinabi ng Panginoon, huwag mong kukunin yung pera na yan. Bakit? Yung pera na yung galing sa hindi maganda. Pero kailangan nila sa church. Ang sabi ng asawa, sinabi niya sa asawa niya, siyempre, mag-asawa sila, baka kami, mag-asawa, mag-uusap kami, asawa, pinag-donate, $500,000. Pero, hindi galing sa tama. Sabi ng babae, teka muna, makipag-usap muna ako kay Lord. Kasi sayo na kapilog, makipag-usap muna ako kay Lord. Ang gagawin ko, dahil rush na ito na decision magbubuklat ako ng Biblia. Kailangan kausapin ako ni Lord sa pamamagitan ng salita niya. Pagbukas ng ganyan mga kapatid, wala nang talagang isang buklatan lang. Ang sabi ng Biblia, do not take the money. Huwag mong kukunin yung pera. Nung nakita mo ng babae na gano'n yung sinabi ng Biblia, nagkatinginan silang mag-asawa. Wala, umiyak silang dalawa. Umiyak silang dalawa kasi wala na. Pero sinabi ni Lord, huwag niyong kukunin. Lumipas ang panahon mga kapatid, may reason pala si Lord, bakit hindi pwede kunin yung pera nito. Alam niyo mga kapatid, lumipas ang panahon, naging millionaire din sila. Yung $500,000 na gustong-gusto nila talagang kunin mga kapatid, pinalitan ng Diyos, hindi lang milyon. Kasi minsan merong inuutos ang Diyos sa atin, hindi tayo nakikinig. Napakaliwanag ng boses ng Diyos, ini-ignore natin. Sinabi ni Lord, magpasking ka. Lord, huwag ngayon. May piyesta ngayon. Lord, huwag ngayon kasi marami pagkain sa ref. Lord, huwag mo na ngayon mag-pray. Inaantok pa ako, sarap matulog kasi malamig. Pero once ginising ka ni Lord ng madaling araw, once na ginising ka ni Lord, mga kapatid, ng alanganing oras, lumuhod ka na. Kasi may nangangailangan ng prayer. Or, hindi lang yun, yung may nangangailangan ng prayer, gusto ni Lord may kausap. Hello? Praise God, hallelujah. Kaya sa atin mga kapatid, we are being teaching. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Praise God. Na tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi magtiwala sa ganito. Naalala niyo yung lalaki na siya ay pinagpala mga kapatid? Ang dami na niyang mga bagay mga kapatid na nailagay doon sa kanyang kamalig. Punong-puno na. Sabi niya, maliit na itong kamalig ko, dapat sirain ko, gawin ko mas malaki. Hanggang sa marami siyang kailagay mga kapatid. At sabi niya, tama na to. Ang gagawin na niya, kakain, magsasaya, be merry, and drink. And then, ganun ang kanya naging mentality, magsaya, ganun na lang. Pero sabi ng Panginoon, isa kang hangal. Dahil hindi mo ba alam, lahat ng inipon mo ay mapupunta lang sa ibang tao at ngayong gabi kukunin mo ang buhay mo.
saan mapupunta ang lahat ng inipon mo? Kaya nga sinasabihan tayo ng Bible, huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa mundong ito. Dahil maraming magnanakaw, mga kapatid. Yung tinago-tago mo sa cabinet. Ha? May mga nagtago ng pera sa cabinet. Pag-uwi, ha? Bukas ang cabinet. Wala yung kanyang inipon. Kaya sabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung righteousness? Things that are right in His sight. That is righteousness. Gawin natin po yung tama sa harapan ng Diyos. And all these things shall be added unto you. Hanapin natin si Lord. Hindi lang hinahanap mo lang si Lord pag-araw ng linggo. Pag-araw lang ng simba. Ang gusto ni Lord, araw-araw kang nagkakape. Ha? Ano yung araw-araw kang nagkakape? Kape means kausapin ng Diyos, kausapin ng Panginoon every day. Ha? That's the meaning of kape. Dapat araw-araw kang nagkakape. At yung kape na yan, hindi nakaka-high blood. Ha? Yung kape na yan, mga kapatid, hindi ka pag-nervyusin. Ang kape na yan, punong-puno ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So lahat ng kayamanan, mga kapatid, ni Donald Trump, kayamanan ni sino isang mayaman pa? Yung sa si Elon Musk? Tesla. Mayayaman sila, mga kapatid. Pero when they died, 15 seconds after na sila'y namatay, mga kapatid, sila'y haharap sa presensya ng Diyos. At ang lahat ng kayamanan nila ay malulusaw. Saan pupunta yan? Ha? Ito, nag-iipon ka na nag-iipon, marami ka nang inipon. Tapos kinuha ni Lord yung buhay mo. Kanino mapupunta? Sa tingin mo ba? Yung lahat ng mga pinaghirapan mo, inipon mo? Yung kasunod na generation, matino? Paano mo ibinenta? Paano mo yung inipon mo na inayos-ayos mong bahay, inayos-ayos mong sasakyan, marami kang pera sa bangko, mga kapatid. Naubos. Bakit? Kasi yung next generation mo, sugarol. Nilustay. Wala. Anong hinahanap ng ating Panginoon? Yung kayaman. Di ba naalala niyo yung rich man? Yung binatang lalaki, mga kapatid, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, paano ba ako magmamana ng kaharian mo? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. O ba, nalungkot? Kaya pag pinag-uusapan talaga, pera-pera, mga kapatid, nalulungkot. Hindi na mo itong binatang ito na mayaman. Nung nang sinabi ng Panginoon sa kanya na siya ay ibenta niya lahat at sumunod sa akin, no way! Sabi niya, pinahirapan ko ito pagkatapos ganun-ganun lang pamigay sa mahihirap. Sabi nga ng kapatid ko, mga hampas lupa. Pamimigay lang sa kanila. So yun, mga kapatid, na tayo po ay wala namang problema na tayo po ay mag-ipon. Pero tandaan natin, yung ating pong iniipon, mga kapatid, praise God, dapat may portion dyan ang mahihirap. Pero, minsan, di ba, pag sa palengke, mga naglipala yung mga, anong tawag doon, yung mga naglilima, mga batyaw. Nakita mo ngayon, nagbigay ka na, maya kasalubong mo nang hihingi ulit. Mga kapatid, hallelujah. Ano pa? Gusto mo maging mayaman? Sabi ng Biblia, matatawag kang mayaman kapag alam mo tumulong sa mahirap. Hello? Masasabing ikaw ay mayaman pag alam mo magbigay sa kapwa mo. Kasi kakausapin ka rin ng Diyos eh. Hello? Kakausapin ka ng Panginoon. Anak, ibigay mo yan. Pero yung kalooban mo, nagbibigay. Sarap-sarap ng ulam na ito. Pinaghirapan kong minuto, tapos mabibigay.
kakausapin ka nimo, anak, ibigay mo yan. Sige na nga! Ganyan. Kasi alam niyo mga kapatid, if you disobey, magagalit ang Diyos sa'yo. Kasi ang Diyos nakikipag-usap puso sa puso. When you do it, pag ginawa mo yan mga kapatid, may pagpapala. Hello? Gusto niyo ng blessing? Sabi mo ganun. Ang gusto mo kasi, receive ka lang ng receive. Ang gusto mo, pengi Lord. Yung Lord mo naging pengi noon. Imbis na Panginoon, pengi noon. Puro hingi ang ginagawa natin kay Lord. Praise God, but we always need to know His will. Amen. We need to obey. Hallelujah. And when you obey the Lord in all your ways, mga kapatid, in all His ways, God's way, mga kapatid, there's always restoration, there's always a healing. Lahat na nawala sa'yo, ipapalit ni Lord yan sa'yo. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Every losses na nawala sa iyo mga kapatid, God is able to restore, and I believe that He is a God who restores us. Kalakasan mo nawala yung kayamanan na tinatangkilik mo. Binigay mo sa Panginoon mga kapatid yung buhay mo. Ako sa ministry mga kapatid, binigay ko na sa Panginoon. Lord, bahala naman. Ang bahay ko, but as for me, and my house, we will serve the Lord. Wala akong pinagkait sa Diyos. Lord, kailangan mo yung bahay ko para sa mga kalwa. Ito! Lord, kailangan mo, all you need to do, mga kapatid, is to know that we have a God, pero hinahanap ng Diyos sa atin sa totoo lang, yung willingness. If you're not willing, mga kapatid, tandaan natin, tatanda tayo sa paglilingkod mga kapatid. Ano yung ipamamana mo sa next generation mo? Ano yung mga patotoo na iiwan mo sa kanila? Kaya mo ba na maabot pa yung 4th generation na maisishare mo sa kanila yung kabutihan ng Diyos? O baka in the middle of sa kalagitnaan pa lang, umaayaw ka na, give up na, Lord, ayaw ko na. Pero when you continue, keep on doing, mga kapatid, what is right in His sight, mga kapatid, kahit may problema, wala namang, sino sa inyo walang problema? Di ba lahat naman tayo may problema? Pero nakakaya natin, kasi may Diyos na nagko-comfort sa atin. Anak, kaya mo yan. Simple lang yung problema mo. Kaya ko nga binigay sa iyo yan, kasi alam ko kaya mo. Walang pagsubok, sabi ng Biblia, na ibinigay sa tao na hindi niya kaya. We are an overcomer through Him. Amen. Praise God. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. The incredible power of obeying and pleasing God. Nawa mga kapatid sa araw-araw, napiplease natin ang Diyos. Kasi pwede natin mag-displease ang Diyos sa mga ginagawa din natin. Pero kung nakikita ng Panginoon, mga kapatid, ang anak kong ito nagsisikap na gawin yung kalooban ko. Itong anak ko na ito na dati pala suwayin, pero ngayon nakikita ko, there is something that he made a decision to follow me. May gagawin ako sa kanya. Ganun ang Diyos. Pag nakita ng Diyos, determinado ka ng sumunod talaga. Doon ka niya uumpisahan. Pag determinado ka na kahit may naririnig ka mga negative reactions o mga negative voices, mga kapatid. But your mind is determined to follow God. Doon ka niya uumpisahan. Hallelujah, hallelujah. And just like what we studied sa araw na ito, Naaman obeyed the voice of the man of God. Hindi po ako nagsasalita para sa sarili ko lang. Ang iba siguro, mga kapatid, napapakinggan akong iba,
Grabe naman mangaral ng pastor na yan. Ako na naman. Pero hindi natin nalalaman mga kapatid. Diyos naman ay nagsasalita na ginagamit yung tao ng Diyos. Ito yung naramdaman ni Naaman. Grabe naman yan si Elisha. Napakarami naman po pwede na puntahan. Bakit dyan pa sa ilog ng Jordan? Minsan ganun tayo. Ang dami namang sinasabi ng pastor na yan. Giving na naman. Puro na naman. Pero alam niyo mga kapatid, let us always remember, obedience is better than sacrifice. Yan ang gusto ng Panginoon. When you keep on obeying Him, the Lord will keep on outpouring His blessings upon your life. Hallelujah. Praise God. Sa mga oras na ito mga kapatid, kung mayroon sa buhay mo na hindi mo pa sinusunod ang ating Diyos, may mga bagay sa puso mo mga kapatid na you still keep on resisting, nire-resist mo yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. May mga bagay sa buhay mo mga kapatid na grabe naman, sobra-sobra na to, parang hindi ko na kaya, hindi ko na matake yung sinasabi ng